Pangulong Bongbong Marcos malapit na nga bang ma-corner? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So mga kapolitika, ang pamagat ng ating paksa ng ating video ngayon is kung malapit na nga bang ma-corner itong si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga nangyayari at nagaganap dito sa ating bansa, at hindi naman lingid sa ating kaalaman yung mga pangyayari lately, especially dito sa hearing ng Senado ni Ronald Bato de la Rosa. So at sinabi na nga doon din sa sa survey ng SWS ba yun or Pulse Asia na kung saan is bumulusok at pababa ng pababa itong trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi nga dito dahil dito sa mga, sa palagay ko lang dito sa mga issue na hindi niya masagot-sagot. Kasi kung siya naman ay ini-interview ng media tungkol dito sa mga akusasyon ni Morales at ni Maharlika sa kanya, is tumatawa lang itong si Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya sinasagot ng diretsa. Pwede niya naman sabihin na hindi at walang katotohanan yung mga sinasabi ni Jonathan Morales against him tungkol doon sa 2012 na supposed to be is pag sa kanila, pagdakip doon sa kondo sa Rockwell. Wala siyang may sasagot at tumatawa lang itong si Bongbong Marcos kahit wala namang nakakatawa. Seryoso yung yung question ng media at may naglakas, buti na lang at may naglakas ng loob na magtanong sa kanya. Okay, so dahil dito sa mga nangyayari and kasi bakit pinag-aaksayahan ng oras at panahon ng mga Pilipino itong issue ng PDEA leaks, at laging ang trending dito sa sa social media, dito sa YouTube, laging pinag-uusapan ito ng mga vloggers at umaabot ng hundreds of thousands pa and yung mga nanonood at nakikinig sa isyong ito, at hindi nga mamatay-matay, di ba mga kapolitika, kasi ito ay impluwensya noong naalala nyo ba nung previous election ng 2022 is hindi inendorso ni former President Rodrigo Roa Duterte itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa issue nga dito sa ipinagbabawal na gamot. So ito yung clue doon sa dito sa parang nag-connect yung mga kwento. So at dito naman is ini-involve ni Jonathan Morales itong si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012. So hindi araw-araw pinag-uusapan itong issue ng PDEA leaks, at itong si Maharlika umaabot ng hundreds of thousands yung nanonood sa kanya. Okay, at so ano ang masasabi natin dito mga kapolitika tungkol sa isyong ito na according doon sa survey is bumaba yung kanyang rating, at nung mga nakaraang linggo is kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos yung armed forces. Okay, ang take ko doon is parang nagkaroon ng loyalty check itong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga armed forces or dito sa mga PNP at AFP personnel. Nagkaroon siya ng loyalty check, kasi noon sa pahayag ni former President Duterte is dapat umanong bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga armed personnel na kung saan is baka mag-aklas laban sa kanya. So hindi naman lingid sa ating kaalaman na talagang binusog ni former President Duterte yung mga pulis, yung mga sundalo nung time niya, at in fact nagkaroon nga ng salary increase yung mga sundalo at mga yung mga PNP natin noong time ni former President Duterte. So ang bottom line dito is meron pa ring mga merong mga armed personnel na kung saan is loyal doon sa former President Rodrigo Roa Duterte dahil malaki yung benepisyo na natanggap nila, at ngayon is nung previous months is may napabalitang, nung previous year is napabalitang binawasan yung pensyon ng mga armed personnel. So isa yun sa mga dapat tingnan ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi nga sa tingin natin dito is naalarma na rin itong si kasalukuyang administrasyon dito sa mga pangyayari, at nagsisirculate nga online itong
kahit nga doon si Jinggoy doon sa Senado na pumunta siya is wala ring nagawa at hindi niya napabago yung isip ng mga Pilipino na kung saan is nagdududa na nga dito sa ating President Bongbong Marcos at yung panawagan na magbitiw na sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos. So yun po ang mga ang mga allegations dito sa kay Bongbong Marcos na kung saan is dapat yan ang ikaalarma at baka umabot na sa sukdulan na kung saan is itong babala sa kanya ni former President Rodrigo Roa Duterte doon sa rally. Sabi niya baka yung nangyari daw sa kanyang tatay is mangyari din dito kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito yung dapat na bantayan ni Bongbong Marcos at gusto ko rin parang pag-usapan mga kapolitika itong si Senadora Amy Marcos kasi siya yung ang sabi niya, meron siyang video doon sa kanyang YouTube channel. Ang sabi niya is iwasan daw itong mga political conflict, itong mga away-away, itong mga instead na mag-focus lang doon dito sa sa suliranin ng ating bansa, which is tama naman kasi mga kapolitika hindi nga na-meet ang expectation ng mga tao before nung election. Napakaraming mga vlogger, napakaraming mga influencer na kung saan sinasabi itong si Pangulong Bongbong Marcos daw is siya yung maging susi, siya yung mag-ahon ng kahirapan sa Pilipinas kasi maraming ang di ba mga pinalabas nila. For example na lang is itong mga kwento-kwento ng ng ginto, okay? Itong mga Taliano gold na sinasabi nila noong time daw ni former President Marcos is dapat Pilipinas daw ang pinakamayaman. So napakaraming expectation na kung saan is itong mga ginto daw na itong mga yaman daw ng mga Marcos is ito daw yung magsasalba ng kahirapan sa bansa. But unfortunately, different from the reality is baliktad po yung nangyari. Okay, so iba yung nangyari doon sa expectation ng napakaraming Pilipino before noong election. So kung kaya ito ngayon ay sinisingil na si Bongbong Marcos na kung saan is nasaan na yun kasi napakarami ang nag-expect noong mga pinangako ng mga influencer mo kahit pa nga sinabi noong sinabi pa nga mo na kung saan is walang katotohanan yung Taliano Gold is marami ang nag-expect. Okay, kung bakit ka binoto kasi nga ikaw daw yung mag-ahon at mababayarin pa nga daw yung utang ng Pilipinas. Nakakatawa lang mga kapolitika na kung saan is napakaraming nauto nung ang term nga nila, di ba, is nabudol daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung nakararaming Pilipino. Okay, is at wala namang nangyari. So ito na dapat yung ikaalarma at threat na ito dito kay Pangulong Bongbong Marcos na dapat is bigyan niya ng pansin yung hinaing ng mga Pilipino instead na biyahe ka ng biyahe papunta ka sa ibang bansa para manghikayat ng mga investor. Why not na na unahin mo yung sarili mong bansa at ayusin yung mga internal issues dito. Okay, at i-lessen nyo naman yung yung corruption diyan sa gobyerno kasi bumabalik na naman yung problema ng ating bansa at ito yung nakikita ng mga karaniwang Pilipino at baka nga magkakatotoo yung sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte at yung babala niya sa'yo noong magkaroon ng pagtitipon doon sa Davao is yung lagi niyang sinasabi kasi hindi mo talaga mapipigilan ng mga tao kung mapupuno na, di ba? May kasabihan nga tayo kung puno na daw yung salop is dapat niyang ng kalusin. So yun po yun. At itong si Senadora Amy Marcos, grabe din manira ito dati. Naalala ko nga dito kay di ba, kay Leni Robredo. Grabe siya manira at gumagawa sila ng comical kit, tumatawa sila, humahalakhak. Pero ngayon Amy Marcos ayaw mo na ng siraan, ayaw mo na ng political conflict. Okay, so ang lesson dito is dapat kung kayo yung nasa posisyon, binigyan kayo ng chance dyan is dapat na magpakumbaba pa rin kayo at isipin nyo na ito ay blessing sa inyo at wag nang manira kasi nung kayo ay bumalik yung suporta ng mga tao sa inyo, isiniraan nyo rin ng siniraan yung mga Liberal Party, yung mga Aquino at itong si Leni Robredo at in fact nga ngayon, di ba, parang sila yung dumadamay sa inyo. Okay, so lesson learned na ito sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos at Amy Marcos, na kung saan is dapat tumanaw kayo ng utang na loob dito sa mamamayang Pilipino, na kung saan is binigyan kayo ng second chance para dyan sa Malacanang. At maraming salamat mga kapolitika sa pagtunghay panonood dito sa ating YouTube channel.
huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.